Sa linya po natin, Secretary Francisco Kiko rin, no? Yes. Kiko Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture. Secretary! Good Igan morning. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga ho. Opo. Sa lahat. Paliwanag po natin itong naging deklarasyon nyo ng national emergency sa ating pong, lalo na sa bigas. Parang may agam-agam daw ho yung ilang magsasaka, Secretary, na ipaliwanag ho po ng maayos ito sa kanila. Well, ang isang intention natin sa pagdeklara niyan is para malabas natin yung mga stocks natin sa NFA warehouse. Lahat ho ng NFA warehouse all over the country, sobrang puno ho ng bigas na at ng palay na kailangan ma-dispose ito. Kung hindi natin ma-move out itong stocks na to, hindi kami makakabili itong parating na harvest season. Wala kaming paglalagyan. So napaka-importante yan. At of course, yung pagdeklara natin ng rice emergency ay dahil yan sa sobrang taas ng bigas sa merkado, presyo, lalo na sa NCR, na hindi na tama. Medyo nakikita ko may konting profiteering yan, lalo na sa imported rice, of course. No? Kaya tayo nag-set ng MSRP. So kailangan talaga natin gawin to para makontrol at mapababa ang presyo, at mabakante natin yung mga bodega natin para makabili ang NFA sa mga harvest ng mga farmers. Sana maintindihan ng ating mga farmers na kalahati nung intention natin is para makabili tayo sa tamang halaga ng bigas sa kanila. Ang target natin, minimum bumili ng 23 pesos per kilo na palay sa kanila para at maitago to for emergency use naman, for kung may dadating mang kalamidad o kaya mga sakuna. At least meron pa tayong ready new stocks. Pero paliwanag po natin, Secretary, na kailangan ideklara ito dahil pinagbabawal ng batas na magbenta ng bigas yata ang NFA. Tama ho ba? Yeah, ang NFA, base sa ating batas ngayon, pwede lang magbenta ng aging rice, which is maybe more than 2 to 3 months old. So, siyempre, marami tayo tuloy-tuloy ang bili natin ng palay at tuloy-tuloy tayo nagpapamil. So, kailangan ma-dispose ito. Kung maghihintay tayo ng may age lahat ito, ay aabutin kami ng siyam-siyam at parating na yung harvest season natin. So, sa tingin ninyo, gaano katagal ho itong magiging pagdedeklara po natin ng National Food Security Emergency on rice? Basically, yung order na binigay kahapon na napinirmahan ko is good for 4 months yan. But of course, subject to review yan every 4 months ng NPCC. So yung National Price Coordinating Council. So, every 4 months, i-review yan kung i-continue yan o ititigil na. Pero sa tingin niyo is it high time na maibalik na rin po yung kapangyarihan sa NFA ulit, no, na makapag-distribute po ng murang bigas sa merkado? Yung batas. Oo, napaka-importante para sa DA at sa bansa natin na maibalik yung with not all the powers, kahit limited powers ng NFA na makabili ng local rice at maibenta namin local rice at mapaikot. Kasi mas magandang mas marami kami nabibili sa farmers. Sa ngayon, sa sistema ngayon, 4% lang ng produksyon ng Pilipinas na nabibili namin. Kung mapayagan kami mag-buy and sell from the local, no, not imported, pwedeng umangat yan hanggang 15 to 20% ng produksyon ng bansa natin, pwede naming mabili ng NFA. Yung sa issue po ng, kasi katiwalian, di ba, ang naging issue ng naman ng NFA, bakit po natanggal sa kanila? Kapag sakali hong maibalik naman sa kanila yung kapangyarihan muli, ano ho ang mga strategy, ano mga... May sapat na. Ano po ang ating gagawin na in place na ba yung mga... Actually, since umupo ko ng November last year, napag-aralan na namin yan. At actually, ang NFA natin is under new management at ako personally nakatutok dyan. Marami na aming binagong mga sistema na malamang hindi na mauulit yung mga nangyari dati. Dahil lalo na ngayon, magkakaroon ng digitalization. Tapos hindi na basta-basta pwede magbenta kahit sino na walang proseso na mahigpit na pagdadaanan. Saka I would say NFA is under new management and under new systems and policies na.
Kaya we are ready to accept the additional role na kung ibibigay man sa atin ng ating mababatas. Opo. Secretary, isa sa problema natin ng mataas na presyo ay supply. Baka naman, ewan ko, nakarating na sa impormasyon yung mga natetengang truck ng bigas sa may Aritaw, Nueva Vizcaya dahil may problema sa mga overloading. Pila-pila ho doon at hindi makarating ng NCR. 2 o 3 araw na nakatigil yung mga truck doon. Baka may magawa tayong paraan doon. Actually, noong Disyembre nangyari na ho yan at itong unang linggo ng Enero nangyari ulit yan. At nakakausap ko naman every single time yung ating secretary sa DOTR na si Sec Bautista. Opo. At na-action na naman niya kaagad. Pero ang katotohanan ho niyan talagang overloaded eh. Opo. So may batas ho talaga tayo na dapat ganito lang ang bigat nitong mga truck, pero assuming 30 tons lang dapat ang bawat isang truck, pero kumakarga tayo ng 40 na tonelada. So talagang medyo may labag sa batas yung nangyayari. Ngunit ngayon, nag-uusap kami ngayon ng DOTR at magre-recommenda ang DA sa DOTR ng dapat na mga sanang payagan lang mga tonnage per truck, in coordination with the truckers. But of course, hindi ganun kadali yun dahil yung ating mga bridges, alam ko, mga 32 tons lang ang capacity. So parang nasi-stress yung buong infrastruktura natin sa kalye. So magre-request din ng DA sa DOTR and DPWH na mga future construction natin ng mga kalye, mga tulay ay iayos na sa yung talagang katotohanan na nangyayari dito sa pagkakarga ng mga bigas. Ay, salamat po. At mga agri products. Okay. Secretary, may mga interesado na bang LGU na bibili ng bigas sa NFA at magkano mga pag-uusapan nating presyuhan dito? Yung unang balak namin, actually, bebenta sana namin ng 36 pesos yung bigas sa mga LGU, GOCC, sa AFP, PNP, at other government institutions para maibenta nila sa mga empleyado, sa mga tao. Pero ngayon, since medyo mukhang yung harvest season parating at marami, we need to move out immediately in stocks. Baka ibenta namin sa kanila ng 33 para maibenta nila ng 35. At 2 pesos patong ng LGU. 35. Yung patong naman yun, wala naman nakikitang kikita sila dahil may gastos po yun sa kasi pick-up price po yun eh. So may freight pa dyan, saka siyempre may manpower involved, karga, diskarga, saka sa pag-distribute ho. Okay. Diba? Sir, para lang paglilinaw din, kasi ang ibibentang NFA rice po sa mga LGU ay hindi aging, hindi lang aging, o kasama na lahat? Lahat na ho, lahat na. So, ayun, magandang at least makakabili ng mura tapos wala kang takot, no? May tuloy pa rin yung 29 sa mga kadiwa? Tuloy pa rin yung 29 natin para doon sa mga sa mga 4-piece, single parent, PWD. Okay. So may mga kapansanan dahil yun medyo subsidized ho yun. Parang tulong na ho sa mga masirap sa ating komunidad. Sir, ito lang kaka-text lang din nung ilang sa mga team bulalo natin, mga nakikinig. Paano ba ito, babalikan lang yung tungkol doon sa kartel pa rin sa bigas? Meron na ba tayong mga balita kung may mapapakulong na ba talaga? Mabibigyan ba ng mukha itong mga sindikatong ito dyan? Yung sa kartel ng bigas, sa totoo, wala akong nakikitang malaking kartel, lalo na yung mga importer, wala akong nakikitang kartel sa kanila. Actually, sa pagmamonitor ko, halos linggo-linggo na kami pupunta sa palengke, saka binibisita sila. Wala na kami nakikitang kartel na large scale, no? Ang nakikita ko talaga ang profiteering nangyayari sa palengke side na, at saka doon sa trader in between eh. Okay. Pero hindi sila organized, hindi to, no? Parang mga negosyante lang to na trying to take advantage ng contest. Yung sistema na sinasabi na para bang maglalagay na ng, di ba may mga private sectors na kasi ngayon, partner, na dumidiretso na sila sa mga magsasaka, di ba, nag-aani, para diretso rin sa consumer, wala ng traders. Baka pwede daw magawa na yun ng DA, samantalahin na ang teknolohiya. Doon tayo papunta ngayon. Actually, meron balak ngayon at hindi pa namin na-announce na
ang ating Food Terminal Incorporated is nire-reactivate namin din to sa dating powers niya at kakayahan niya na siya yung mamimili sa mga farmer co-op Ayan. ng bigas, tapos sila yung magbebenta ngayon diretso sa mga retailer para sila ang gaganap na trader or middleman. Opo. Pero hindi sila kikita. Opo. Para ma-cover lang nila yung gastos nila. Ayan, Okay. ganda. Basta Secretary, Kaya unang narinig dito sa sa atin. NSRP na to, makakatiyak ang magsasaka, hindi naman sila babaratin ng NFA, ano? Hindi naman kasi ang kagaya ngayon may papasok tayong contract farming, tsaka pinapublish naman natin ngayon na pinakamababang bili natin for this year sa mga farmer ay maybe 21 to 23 pesos yan. Yan Okay. ng palay. Ayan. Yan, hindi pwede ko na pangako sa inyo yan na yan ang magiging presyo ng NFA this year. Alright. Okay. Salamat Secretary, po. thank you sa oras. sa Ingat po. Salamat din sa oportunidad. Salamat ho. Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Ang kilikili